Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan po natin ito nga tungkol sa Interpol, di ba? Nung nakarang video po natin, sinabi nga ni Antonio Trillanes na nakikipag-ugnayan na raw yung ICC sa Interpol para tulungan sila ma-serve yung warrant of arrest or mag-issue ng blue notice para daw ma-monitor yung mga kinasuhan nila. Particular, sila Pangulong Duterte, sila Bato de la Rosa, sila dating PNP chief Oscar Albayalde. So yun, dahil doon sa Interpol na yun, medyo marami na curious kung ano ba yung function, ano ba yung kapangyarihan ng Interpol, ano ba sila. Ito paliliwanag po rito sa News Explain po ni Ed Lingaw kung ano ba yung function ng Interpol at dito makikita rin natin na yung mga nasa gobyerno natin, particular ito sa DOJ, ay walang alam kung ano ba yung trabaho ng Interpol sa international community. So ito, panoorin po natin tong balitan to. Ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Sa kanyang press conference itong Huwebes, may binitawang pahayag si Justice Secretary Boying Remulla na mukhang malaman. Tinanong si Remulla kung paano kung maglabas ng arrest warrant ang Interpol para sa mga drug war cases na kinakarap ng mga opisyal ng Duterte administration sa International Criminal Court. Ito po ang sagot ni Remulla. Pag-aaralan daw nila ang request ng Interpol, pero hindi raw gawain ng gobyerno na harangan ang trabaho ng Interpol. Ang dagdag pa ni Remulla, dito tama naman yung dito tama yung naging paliwanag dito ni Remulla, kasi parang siyempre magpi-play safe muna siya kasi nga hindi niya alam kung ano yung function ng Interpol eh. 'Di ba? Siyempre kailangan niya munang kumonsulta sa Pangulo natin kung ano ba yung gagawin niya kung sakasakaling ngayon, siyempre sanay sila kay Pangulong Bongbong Marcos na kapag nako-corner sa tanong, ang laging sinasagot, pag-aaralan pa. So, yun yung nagiging script na rin ng mga gabinete ni Bongbong Marcos. Kung pansinin ninyo, tuwing meron silang na-ambush interview, pag hindi na nila masagot yung tanong ng mga media, ang ibabanat, yung mahiwagang sagot ni Pangulong Marcos, pag-aaralan pa po namin yan. So, nakukuha dito ni Remulla yung diskarte. Kaya, dito wala naman tayo nakikitang dito yung sagot niya medyo nagpaka-play safe na lang talaga siya kasi nga hindi niya talaga alam kung ano ba yung function ng Interpol. Mamaya paliliwanag din dito kung ano ba yung pagkakaalam natin sa Interpol, kasi kahit ako yun din yung pagkakaintindi ko sa naiintindihan ni Justice Remulla, ito ni Boying Remulla. So parehas kami ng pananaw pagdating sa Interpol. So tuloy natin to. sanay mag-cooperate ang Interpol at ang ICC. At anong paman, ang Pilipinas ay miyembro ng Interpol. Bakit maaaring makahulugan ang mga bitaw na ito? Dahil sa matagal na panahon, sinasabi ng Marcos administration na hindi ito magko-cooperate sa ICC sa drug war case laban kay dating Pangulong Duterte. Pero sa pahayag ni Remulla, may posibilidad ng kooperasyon kung idadaan ito ng ICC sa Interpol. Pero dito totoo itong sinabi ni Ed Lingaw na siyempre doon naman tayo sa kabilang side, 'di ba? Sa unang side natin, tama yung sagot ni Remulla kasi nga play safe siya. Pero dito sa pangalawa, kung papayagan daw ba ng gobyerno natin na pumasok yung Interpol just in case maglabas ng warrant of arrest yung ICC, ang sagot kagad ni Remulla is parang kumbaga hindi niya haharangin kasi kumbaga matagal ng miyembro ng Interpol, kumbaga parang dito hahayaan lang nila na ma-serve yung warrant of arrest kahit na sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo makikipag-cooperate. Kasi napakasimple lang naman yan. Para po sa akin na logic lang. Paano mo aarestuhin, kung ikaw Interpol, paano mo aarestuhin yung isang tao na citizen mismo ng bansang yon? Kasi ang pagkakaintindi ko sa Interpol, ganito po. Halimbawa, merong fugitive na galing Japan.
na dito nagtatago sa Pilipinas. Ngayon, pwedeng mag-request ang Japan sa Interpol na tulungan sila hanapin itong fugitive na Japanese na to. Ito walang ano lang, more on ano lang tayo, example lang naman, din naman natin na yung mga taga-Japan. Moshe-moshe, yun. So, yun. Ngayon, pwede silang humingi ng tulong sa Interpol para arestuhin yung, tumulong sila sa pag-aresto ng isang fugitive dito sa Pilipinas. So, makikipag-coordinate muna sila dito sa mga law enforcement natin, sa gobyerno natin, na ipaalam nila na meron silang hinahanap na tao na fugitive sa ganung bansa. So, ganun yung magiging hindi siya pwedeng pumasok basta-basta rito. Sabihin natin, pabayaan, tapos sasabihin aarestuhin kagad nila yung isang tao na citizen mismo natin. Hindi pwede yun. Kahit sabihin mong foreign national yan, hindi pa rin sila yung aaresto diyan. Kasama lang sila sa mga aaresto, pero ang pinaka main character pa rin diyan is yung law enforcement natin. Sila yung huhuli at ibibigay nila sa Interpol. Ganun yung mangyayari. So, sa kaso po dito, sa atin, is, citizen natin, mamamayang Pilipino yan. Hindi yan pwede arestuhin ng banyaga. Magkakagulo yan, sigurado tayo dyan. Magkakagulo kapag foreign national yung aaresto. Ngayon, sabihin natin na hihingi ng tulong yung Interpol sa law enforcement natin, sa gobyerno natin. Sinabi na nga ni Pangulong Marcos, hindi kami makikipag-coordinate. So, doon pala magkakaroon na ng conflict. So, paano aarestuhin kung hindi tutulong yung law enforcement natin? Sino ba yung mas masusunod? Si Remulla o si Pangulong Bongbong Marcos? Sino ba ang boss ni Remulla? 'Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi na nga na hindi makikipag-coordinate. So, baliwala yung sinasabi ni Remulla na makikipagtulungan. Yun nga lang kasi nangyayari dito, parang itong si Boyeng Remulla, dahil nga pinapayagan kasi rin ni Bongbong Marcos na magsalita yung mga gabinete niya ng, alam niyo yun, na hindi muna kumbaga parang din niya naiintindihan. May kanya-kanya silang business na napakasimple lang naman nung instruction na binigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa kayo pag-coordinate. Diba? Kagaya ng sagot ni Minardo Guevara, kung ano sinabi ng boss niya, yun na sinasabi niya, hindi tayo makikipag-coordinate. Pero kay Remulla, hindi. Pag pumasok Interpol, pababayaan namin. Kasi tayo dyan committed tayo sa kanila, matagal na tayo nakikipagtulungan. Teka lang, unang-una, magtanong ka muna sa presidente natin kung papayag siya, bago ka magsalita. Diba? Dapat sinagot niya rin, ginaya niya yung sagot. Once pumasok yung Interpol, pag-aaralan po muna namin, itatanong po natin sa Pangulo kung papayagan o hindi, kasi magkaiba sila ng ICC. So, sana ganun yung sagot ni Remulla, kaso parang nagmagaling siya, or parang hindi mo alam kung natakot ba o hindi alam. Hindi natin alam kasi ang sagot niya, pababayaan niya. Pero sinaway niya yung utos ng Pangulo natin na hindi niya papayagan yung ICC. Saan ba manggagaling yung request ng Interpol sa ICC? So, paano nakapag-come up ng investigasyon? Paano nakapag-come up ng resolution yung ICC kung wala naman silang matinong report? Paano walang matinong report? Sino lang ba ang mga na-interview o na-imbestigahan nila? Siyempre, yung di umanong mga nagsampa ng reklamo. So, side lang nila ang kanilang napakinggan. So, paano yung side ng mga inirereklamo? Parang sa barangay, di ba? Alam nga naman maniwala kagad yung mga taga-barangay na itong nagrereklamo lang yung tama. Paano naman yung kabilang side na hindi nila in-interview? Ngayon sasabihin niya, ayaw nga makipag-cooperate Yun na nga. Kasi nga International Criminal Court, hindi naman saklaw yung gobyerno natin. So, paano sila? Buti sana kung ito example lang naman. Medyo relate lang ng konti doon. Pero, sabi nga, di ba, siyempre pag barangay, walang choice. Yung inirereklamo, kailangan niya umattend para nga mapag-usapan. Malaman kung sino ba yung posibleng may mali. Di ba? Sino may kasalanan. Different lang dito sa ICC na hindi nila maobliga yung mga inirereklamo kung ayaw makipagtulungan. Ngayon,
Ang pinakasimple lang naman na ano diyan, na sagot diyan, bakit hindi niyo sampahan ng kaso dito sa korte natin? Yun ang matagal na sinasabi naman ni Pangulong Duterte. Magsampa kayo ng reklamo rito at haharapin namin. Yun din ang sagot naman nila ano nila Bato de la Rosa, nila Oscar Albayalde, na magsampa kayo ng kaso rito. Dito namin naharapin yung kaso, dito kami sasagot. Bakit kayo magsasampa ng kaso doon sa ICC na wala namang kinalaman sa atin? Tandaan nyo, gumagana yung justice system natin. So, paano natin nasabing gumagana? Nakalaya nga si De Lima, di ba? So, ibig sabihin, gumagana. Nakuha nyo? Buti sana kung hanggang ngayon, nakakulong pa rin si De Lima, nakakulong pa rin yung mga pulis na sinampahan ng kaso dahil nga umabuso, hindi sila nakulong. Sabihin natin, baka pwede. Kaso nakulong yung mga pulis na umabuso. Nakalaya si De Lima. So, gumagana yung justice system natin. So, anong silbi ng ICC? Ngayon, sasabihin na naman ni Trillanes na hindi kasi hawak ni Duterte yung justice system natin. Teka lang po, si Marcos na po nakaupo ngayon. 3 taon na pong wala sa pwesto si Duterte. So, paano? Pwede pa natin siguro tanggapin na ganong senaryo kung administrasyon pa rin ni Pangulong Duterte. Pero, kung mapapansin nyo naman, wala namang inappoint na mataas na posisyon si Pangulong Duterte noong time na yon. So, nag-appoint lang siya, medyo patapos na yung termino niya. Pero, nung siya ang nakaupo, nung umupo siya mag-start yung war on drugs niya, iba pa yung mga nakaupo dyan, yung mga appointed pa yun ni Pinoy. So, bakit hindi nasampahan ng kaso? Nagkaroon pa nga ng di ba, ng Senate hearing, sa, yun nga, kay Lamato-Bato, pero walang nangyari. Ngayon, yung hamon ngayon ni Pangulong Duterte, dahil nga pumunta sila sa ICC, bumaliktad na nga yung dating abogado nila dyan. Diba? Ngayon, ay hamon na nga ni Pangulong Duterte, maghampa kayo ng kaso rito. Pero hindi nila ginawa. Ginawa nila magsampahan ng kaso nung patapos na. At ngayon, kumikilos na daw yung ICC. Wala namang sinasampang kaso sa Pilipinas. Ang sinampa nilang reklamo sa ICC. So, paano nga naman lilitisin dito sa atin yan? At paano naman sasabihin walang justice system sa Pilipinas kung wala naman nakasampang kaso? Yun lang naman yung bottom line dyan. Magsampa muna kayo ng kaso rito. Ngayon, kung sa tingin ninyo, hindi nyo nagustuhan yung hatol ng gobyerno natin, subukan nyo sa ICC kung tatanggapin. Ngayon, anong pagbabasihan ng ICC kung wala naman silang hawak ng mga dokumento? Dahil ayaw makipagtulungan ng mga inaakusahan dahil feeling nila mali. Kasi nga meron tayong justice system dito at bakit sila magpapasakop doon, di ba? Halagang paglilinaw po, unang-una, ang Interpol ay hindi po. Ito po yan, paliliwanag na po ni Sed Erlinggau kung ano ba yung function, ano ba yung trabaho ng Interpol. So, pakinggan po natin to. ICC sa Interpol. Pero mahalagang paglilinaw po, unang-una, ang Interpol ay hindi po isang police organization na maaring umaresto saan man sa mundo. Sa pelikula lamang. So, maliwanag. Ang Interpol po ay hindi po police na pwedeng umaresto sa kahit na anong kontinente o anumang bansa. Hindi po kagaya nung nasa pelikula. Ibang-iba po ang realidad sa pelikula. So, alamin mo to, Secretary Boying Remulla, para alam ninyo kung ano yung function ng Interpol. Po yan. Hindi rin ito nagsaserve ng mga arrest warrant. Ang Interpol po ay naglalabas ng mga notices sa mga member countries gaya po ng Pilipinas para sa mga fugitives o sa mga missing persons. May sari-sari pong Interpol notices. Merong red notice po sa dulo sa mga wanted. Meron pong blue notice para makakalap ng impormasyon, may black notice para sa mga unidentified na bangkay, and so on and so forth. So meron po tayo dun sa red notice dahil yun po kung sakali ang may relasyon sa kasong ito. Ang Interpol Red Notice ay isa pong notice sa lahat ng police ng mga member countries, 196 po yan, na hanapin at arestuin ang isang tao para sa extradition. Ibig pong sabihin, hindi po yung Interpol ang aaresto. Sa kasong ito, kung sakali, ang PNP natin ang aaresto. So, malinaw.
hindi po Interpol ang aaresto sa mga, halimbawa, kila Pangulong Duterte, hindi po Interpol ang aaresto diyan. Ang aaresto po diyan ay yung PNP. Ngayon, saan ba under ang PNP? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Since sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipag-coordinate sa ICC, so hindi rin may serve yung warrant of arrest, lalong-lalo na ang pwede lang issuean ng pag yung pag-aresto kung merong red notice. Ngayon, ang nire-request ni Trillanes at ng ICC ay yung blue notice. So, ang blue notice is iba po sa red notice. So, mas mababa yung blue notice kesa sa red notice. So, ngayon, gaya nga sinabi kanina, hindi naman, kumbaga walang police power yung Interpol para mang-aresto ng isang tao, especially kung ito citizen po nung bansa na yon. Diba? Kasi imposible naman na halimbawa, wanted sa Pilipinas. Filipino citizen wanted. Hihingi pa sila ng tulong sa Interpol para lang arestuhin dito sa Pilipinas din mismo. Hindi. Hihingi lang ang Pilipinas ng tulong sa Interpol kung ito ay nasa ibang bansa at kailan ibalik dito. Ito example to, yung ginawa nila kay Tebes, di ba? Itong si Congressman Tebes, dahil nga sa ibang bansa, nasa Timor-Leste, humingi ng tulong yung DOJ sa Interpol para hanapin si Tebes sa ibang bansa. So, dahil nakita na ng Interpol na nasa Timor-Leste, nakipagtulungan yung Interpol sa Timor-Leste ay sabihin natin yung pulis nila doon. So, ang umaresto is yung pulis ng Timor-Leste at in-inform na yung Interpol na hawak na nila. So, kumbaga, naging ano lang dito yung Interpol, parang nag-witness lang na katunayan na hawak na ng Timor-Leste itong si Tebes. So, same thing dito sa Pilipinas. Walang ganung mangyayari kasi nga, nandito sa Pilipinas sila Pangulong Duterte. So, paano sila hahanapin ng Interpol? So, doon pala makikita nyo na walang kaalam-alam itong si Remulla kung ano yung function ng Interpol. 'Di ba? So, halimbawa, yun nga, gaya ng example natin dito, halimbawa, Japan. Meron silang pugante na nandito sa Pilipinas. Ngayon, hihingi sila ng tulong sa Interpol para hanapin yan. So, pag nalaman ng Interpol na nandito sa Pilipinas, magigipagtulungan sila sa PNP natin na arestuhin o mahanap itong fugitive na to galing Japan at hulihin at ibalik sa Japan. So, ganun mangyayari yun. 'Di ba? Dito na talaga makikita natin na walang alam si Remulla. Ang alam niya lang, siguro mahilig din manood ng pelikula. Ang alam niya siguro na ang Interpol ay bigla pupunta sa Pilipinas at aarestuhin nilang bigla kung sino gusto nilang arestuhin. Sasabihin sa inyo, oh, Interpol ako, may aarestuhin kami. Huwag kayong makikialam. 'Di ba? So, ngayon, sa mangyayaring yan, kung PNP yung aaresto kay Pangulong Duterte, medyo mahihirapan po. Kasi bakit? Ang PNP hindi yan basta-basta kikilos ng alanganin, especially kay Pangulong Duterte. Dahil alam nila may kalalagyan at gugulo ang Pilipinas kapag ginawa nila yan. At alam din yan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya pwedeng ipa-aresto si Pangulong Duterte dahil yan ang katapusan ng kanyang karir bilang presidente pag ginawa niya yan. Kaya malabong-malabo pa sa sabaw ng pusit kung kung maaresto ba ng ICC itong si Pangulong Duterte. Red notice na ito ay base sa isang arrest warrant or court order na inilabas ng isang korte o ng isang international tribunal. Kasama ba dyan ang ICC? Ito po ang lista ng mga international organizations kung saan may working agreement ang Interpol. Kasama po riyan ang UN, African Union, ang Europol at ang International Criminal Court o yung ICC. Ngayon, otomatiko bang aarestuhin ng lokal na pulisya ang isang taong nasa red notice? Wala pong garansya dyan. Ang bawat bansa may kapangyarihan at karapatan magdesisyon kung ano at gaano kalaking halaga ang kanilang ibibigay sa red notice. Pwede silang tumulong, pwede silang dumedma, depende po sa kanilang mga sariling batas.
Ito marahil ang dahilan kung bakit sinasabi ni Secretary Remulla na kailangan nilang pag-aralan ang implikasyon ng pag-cooperate sa Interpol kung sakaling nga maging issue ang ICC drug case laban sa Duterte administration. Ngayon, meron ba tayong obligasyon sa Interpol? Meron pong 196 countries na members ng Interpol. Ang Pilipinas po ay founding member ng Interpol nung buuin siya noong 1956. Pero hindi po siya international treaty, kundi isang international agreement lamang na pinasok ng maraming bansa. Pwede bang magpadala ang Interpol ng mga Interpol agents sa Pilipinas? Parang sa pelikula, di ba? Kaya gaya ng sabi natin, sa pelikula lamang yan. Ang karaniwang pinapadala ng Interpol ay impormasyon o mga notices. Pwede sila mag-deploy ng incident response team para tumulong lamang sa mga malalaking kaso, pero hindi po sila gagawa ng pag-aresto at hindi rin sila armado. Sa ngayon po, merong 6,752 red notices na inilabas ang Interpol, gaya po nito sa kanyang website. Nag-search na ako kanina ng ilang pangalan sa red list ng Interpol pero walang pamilyar na pangalan na lumalabas. Yun lang, hindi po lahat ng red notice ay nakapublish sa website ng Interpol dahil ang red notice talaga ay para lamang sa mga police organizations. Mga kapatid, Ed Lingaw po. So yun, malinaw na malinaw, ang Interpol hindi po police. Di ba? Although maganda yung sabi nga ni Sed Erlingaw na kaya ang sagot daw ni Remulla is pag-aaralan kasi hindi nga niya alam. Nabigla siya dun siguro sa tanong kung dahil nga sinabi ni Trillanes na nakikipagtulungan na raw yung ICC sa Interpol para makapag-release ng Blue Notice. So yung Blue Notice po, ano naman yun, kumbaga makakuha lang sila ng mga impormasyon tungkol dun sa iniimbestigahan nila once na ito ay nasa ibang bansa. So hindi nila pwedeng harangin yung tao na yun kung nasa ibang bansa dahil labag yun sa karapatan ng isang biyahero. So nasa immigration na lang yun ng bansang pinanggalingan kung hahayaan nila yung Interpol. Pero as much possible yan, sa tingin ko, hindi yang gagawin ng immigration ng ibang bansa. Dahil nga, kumbaga parang kasiraan din sa kanila. Dahil nga, kung wala namang matibay na ebidensya na ito may kinasasangkutang kaso, bakit nila pipigilan? So parang lalabas niyan na kagaya sila ng Pilipinas na hinahayaan silang pakialamanan ng mga ibang lahi. Kumbaga, turuan sila na kung ano yung dapat nilang gawin sa kanilang law enforcement. So, hindi yung ganun kadali na may implement gaya ng sinabi ni Sed Erlingaw na ang Interpol, kumbaga parang ano lang yan, nagsasuggest lang sila kung sila kumbaga lagi silang nakikipasintabi kung sila ba papayagan o hindi. Hindi nila pwedeng obligahin yung mga bansang miyembro na sila na pag dito na bigyan sila ng karapatan na umaresto or kung anong dapat gawin nila. Kasi nga unang-una wala nga silang agent. Kasi sinasabi kagaya nga sa pelikula, 'di ba, na may mga Interpol agent na may mga baril. Yung alam niyo yung parang mga James Bond yung datingan. So walang ganun nangyayari. Hindi ganun yung totoong buhay. O hindi yun ang reality ng Interpol, 'di ba? Hindi 'yun. So papatunay lang talaga na si Boying Remulla walang alam sa nangyayari sa Interpol. Although maganda lang yung sinagot niya, nag-play safe siya. Dahil nga pero siyempre sa dating kasi sa ibang mga sa ibang supporter ni Pangulong Duterte, na kagad 'yun, parang sa statement ni Remulla is parang hahayaan niyang maaresto si Pangulong Duterte, which is parang ganun nga yung sagot ni Remulla kasi nga hindi niya alam na walang kapangyarihan, walang karapatan ng Interpol at ang ICC. So parang dito nadadala lang sila sa mga yung mga statement lang ni Trillanes na ginagamit yung ICC kasi kung pakikinggan nyo kasi yung yung mga pangalan tulad niya International Criminal Court. So parang naku, yari tayo. Buong buong community na yung magkakaso sa atin.
Pero may may exemption doon na hindi nila naiintindihan. Especially mga Pilipino, di ba? Pag narinig kasi yung ibig sabihin na Interpol, International Police, ang dating kagad, mga yan, pulis pangkalawakan na pupunta na lang sa Pilipinas at aarestuhin na lang yung dapat nilang arestuhin. So, hindi nila rin naiintindihan na may karapatan yung isang bansa na pigilan or hindi i-acknowledge yung request ng Interpol. Kasi nga, ano pa naman yan kumbaga agreement lang naman yan. Whether tanggapin o hindi, wala magagawa yung Interpol. So, abangan natin yan kasi tandaan nyo, tapos na yung June at July na ipinangako o sinasabi ni Trillanes na lalabas daw yung warrant of arrest. So, kung hindi lumabas yan, sunog na naman si Trillanes at ano na naman yung magiging palos niya rito. So, yan ang abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.